kanyang tulong lagi-lagi kami ay humihiling. Siya'y aming pupurihin tuwing araw at gabi. Kung kami nasa panganib, kay Maria tatakbo. Siya'y aming tatawagin kung lalapit ang tukso. O Maria, tutulungan kaming nangabubuhay. Kami ay ipanalangin kung kami mamamatay. Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin, gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang mangmahalang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Ang unang pagbasa ay hango sa unang aklat ni Samuel mula sa Lumang Tipan. Ang awit ni Ana, ina ni Samuel, ukol sa kanyang pagdadalang tao sa gitna ng kanyang katandaan. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway, ngayoy aking pinagtatawanan sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita, nagsilang ng 7 ang dating baog, at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Maaari mo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag pinapadagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Salmo 146. Papuri sa Diyos na tagapagligtas. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa.
Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan, panig sa naaapi kung siya'y humatol. May pagkaing handa sa nangagutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhan sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa mga balot ulila, ngunit sa masamay parusang hatid niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh. Ang magandang balita mula kay San Lucas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Ito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon. Ang kwento ni Ana, Maria at ng mga Salmo. Minsan ang pinakadakilang kwento sa kasaysayan ay hindi nagsisimula sa mga palasyo ng hari, kundi sa tahimik at masasakit na bahagi ng buhay ng mga ordinaryong tao. Kung babasahin mo ang kwento ni Ana sa Aklat ng Samuel, ang mga tradisyonal na awit ng papuri sa mga salmo at ang sikat na awit ni Maria ang Magnificat sa Ebanghelyo ni Lucas, makakita ka ng isang magandang koneksyon sa kanilang lahat. Ito ang kwento tungkol sa kung paano itinataas ng Diyos ang mga tao mula sa malalim na kalungkutan, kung paano niya binabaligtad ang hindi patas na mga patakaran ng mundo at kung paano niya itinuturo ang daan patungo sa darating na tagapagligtas. Narito kung paano naghahabi ang tatlong bahaging ito ng kasulatan para sa isang malaki at puno ng pag-asang mensahe. Mula sa lihim na luha tungo sa hayag na kagalakan, ang pagtatapos ng kahihiyan. Para maunawaan ng paglalakbay na ito, kailangan muna nating intindihin ang isang mabigat na salita, kahihiyan o paratang. Sa sinaunang mundo, ang ibig sabihin nito ay isang malalim at masakit na kahihiyan sa lipunan. Sa panahon ni Ana, ang buong halaga ng isang babae sa lipunan ay nakadepende sa pagkakaroon ng anak. Dahil hindi mabuntis si Ana, nakaranas siya ng malupit na panunukso at pakiramdam niya ay lubos siyang nawasak at nakalimutan. Sobrang bigat ng kanyang lungkot kaya umiyak siya ng may pait habang nagdarasal. Pagkalipas ng ilang siglo, isang batang babae na nagngangalang Maria ang humarap sa sarili niyang bersyon ng kahinaan sa lipunan. Mahirap lang siya, nakatira sa isang maliit at hindi pinapansing nayon na tinatawag na Nazaret at nabuntis bago ang kanyang opisyal na kasal. Sa kanilang kultura, peligroso ito dahil maaari siyang pagtsismisan ng matindi at itakwil ng publiko. Ngunit nakialam ang Diyos sa buhay nilang dalawa. Para kay Ana, binigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki na nagngangalang Samuel
Para kay Maria, pinili siya ng Diyos na magdala sa tagapagligtas ng mundo. Nang matanggap ng mga babaeng ito ang pabor ng Diyos, agad na natapos ang kanilang personal na kahihiyan. Ang mabigat na dinala nila dahil sa pagtingin ng lipunan na mas mababa sila ay biglang nawala. Sa Salmo, partikular sa awit 113, nakikita natin na ang mismong katangian ito ng Diyos ang ipinagdiriwang. Ipinapaalala sa atin ng awit na ang Diyos ay aktibong nagbibigay ng pamilya sa babaeng walang anak upang maging isang masayang ina. Para kina Ana at Maria, ang kanilang mga lihim na luha ay nagbago at naging isang hayag na pagdiriwang ng dangal. Ang banal na pagbabago, pagbaligtad sa mundo, hindi itinago ni Ana at Maria ang kanilang saya, ibinahagi nila ito. Naiintindihan nila na ang ginawa ng Diyos sa kanila ay halimbawa ng nais niyang gawin sa buong mundo. Ito ang tinatawag na banal na pagbaligtad. Ang ideya na nais ng Diyos na pabagsakin at baguhin ang takbo ng kapangyarihan ng tao. Sa kanilang mga awit, parehong gumamit ang dalawang babae ng halos magkaparehong salita para ilarawan kung paano kumikilos ang Diyos. Umawit si Ana, ang mga busog ng mga mandirigma ay nabali, ngunit ang mga nadapa ay binigyan ng lakas. Itinaas niya ang mahihirap mula sa alabok. Ito naman ang naging tinig sa Salmo. Itinaas niya ang mahihirap mula sa alabok at hinango ang nangangailangan mula sa tambak ng basura. Iniupo niya sila kasama ng mga prinsipe. Umawit naman si Maria. Ibinaba niya ang mga pinuno mula sa kanilang mga trono, ngunit itinaas ang mga mabababang loob. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, ngunit pinauwing walang dala ang mga mayayaman. Ang banal na pagbabago at dakilang pag-asa. Ipinapakita sa atin ng tatlong tekstong ito na hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang kayabangan at kasakiman ng tao. Sa kanyang kaharian, ang mga mapagmataas at makapangyarihan ay ibinababa. Samantalang ang mga nakalimutan, nagugutom at isinantabi ay binibigyan ng natatanging karangalan. Ang pinakadakilang pag-iasa, ang propesiya tungkol sa Mesiyas. Panghuli, magkakaugnay ang mga kwentong ito dahil hindi lang sila nakatuon sa mga ginawa ng Diyos sa nakaraan. Nakatingin din sila sa isang dakilang kinabukasan. Ang personal na naranasang ginawa ni Ana at Maria ay nag-aakay sa kanila na magsalita tungkol sa isang malawakang pagliligtas sa mundo. Sa dulo ng kanyang awit, may binanggit si Ana na nakakagulat para sa kanyang panahon. Umawit siya na ang Diyos ay magbibigay ng lakas sa kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang pinahiran. Kamangha-mangha ito dahil noong bigkasin ni Ana ang mga salitang iyon, wala pang hari ang Israel. Siya ang kauna-unahang tao sa kasulatan na gumamit sa salitang Mesiyas, ang pinahirang hari, sa ganitong paraan. Tumitingin siya lampas sa sarili niyang panahon at nakita ang pagdating ng isang haring magdadala ng tunay na katarungan. Nang isilang naman si Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas, alam ni Maria na matagal nang hinihintay na hari ay nasa kanya mismong sinapupunan. Ginamit ni Maria ang mga salita ni Ana at ng mga salmo dahil alam niyang ang kanyang anak ang katuparan ng sinaunang pangakong iyon. Si Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng banal na pagbabaligtad. Siya ang hari na dumating upang tapusin ang kahihiyan ng mundo, pagalingin ang mga sugatang puso at tanggapin ang mga mabababang loob sa kanyang bayan magpakailanman. Panalangin ng pag-asa. Ama sa langit, Diyos na mga mapagkumbaba at may pusong sugatan, pinupuri ka namin bilang Diyos na nagbabago ng tadhana, kung paanong pinalitan mo ng tagumpay ang hapis ni Ana at pinili si Maria upang magsilbing ina ng Mesiyas. Itinataas mo rin ngayon ang mga nalimutan at binusog ang mga nagugutom. Kapag pinanghihinaan kami ng loob dahil sa yabang at kapangyarihan ng mundong ito, ipaalala mo po sa amin na ang iyong kaharian ang gigiba sa mga baluktot nitong patakaran.
Patahimikin mo ang ingay sa aming paligid upang masundan namin ang iyong tinig. Alisin mo ang bigat ng aming pagkapagod at dusa. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtiwala sa iyong katarungan at mapayapang umasa sa iyong mga pangako. Amen. Mga tanong sa pagninilay. Ang unang tanong ay tungkol sa pagpalit ng kahihiyan sa karangalan. Tulad ni Ana at Maria na may pasa na lihim na kahihiyan at takot bago kumilos ang Diyos, marami ding LGBTQ ang may mabibigat na sugat dahil sa mundong hindi sila matanggap at marespeto. Ano ang lihim na sakit, pagtatakwil o mabigat na pasang dinadala mo ngayon na hindi nauunawaan ng mundo? Paano binabago ng pag-ibig ng Diyos na nakakakita sa mga nasasaktan ang paraan ng paglapit mo sa Kanya, bitbit ang iyong mga luha at ang sakit ng pagiging isinasantabi? Ang ikalawang katanungan ay tungkol sa pamumuhay sa banal na pagbaligtad ng kalagayan. Ipinapakita sa Biblia na ibinababa ng Diyos ang mapagmataas at itinataas ang mga kinalimutan at itinakwil. Hinahamon ng prinsipyo ng Diyos ang diskriminasyon at pagka-isolate na nararanasan ng LGBTQ community. Sa bawat bahagi ng iyong buhay, kailan mo mas pinipiling umasa sa sariling lakas o sa dikta ng lipunan sa halip na sa malawak na biyaya ng Diyos? Paano natin matutularan ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol, paggalang at pakikiramay sa mga LGBTQ na sinasaktan ng lipunan at ng mga relihiyosong grupo? Ikatlong tanong ay tungkol sa pagkapit sa mas malalim na pag-asa. Puri na ni Ana ang Diyos para sa isang hari bago pa man ito dumating. At nagtiwala si Maria sa pangako ng Mesiyas kahit nasa sinapupunan pa lang niya ito. Pareho silang tumingin sa hinaharap ng may buong katiyakan. Kapag ang paligid mo ay tila madilim, hindi patas o puno ng pagtatakwil, paano mo maisasabuhay ang matatag at may pag-asang pananampalataya na ipinakita ni Ana at Maria? Ano ang isang pangako ng Diyos ukol sa kanyang pag-ibig at katarungan ang kailangan mong kapitan ngayon habang naghihintay ka sa kanyang pagkilos? Panalangin ng pagpapakumbaba at pagkalinga. Pangwakas sa panalangin. Panginoong Diyos ng mga mapagkumbaba, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ang aming mga kwento ay hindi nagtatapos sa hapis at dusa, kundi sa iyong kagalakan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nagbabangon sa mga dukha mula sa alabok at nagbibigay ng kasaganaan sa mga nagugutom. Sa aming pagpapatuloy sa linggong ito, itanim mo nawa sa aming mga puso ang mga pagninilay na ito upang maisabuhay namin ang iyong salita. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maging ligtas na kanlungan ng iyong walang kondisyong biyaya, na buong tapang na ipagtatanggol ang dangal ng aming mga kapwa LGBTQ at ng lahat ng nakaranas ng pait ng pagiging itinakwil. Ina ng mga itinakwil, ipanalangin mo kami. Kupkupin mo ang mga itinaboy at kinalimutan ng lipunan. At ituro mo sa amin ang landas ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Sa mga pusong nawawala ng pag-asa, ihasik mo ang matatag na pananalig sa Mesiyas. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magtiwala sa iyo kahit tila magulo at baligtad na ang mundo. At gawin mo kaming kagamitan ng iyong pag-aliw sa mga taong naghihintay pang mapunasan ang kanilang mga luha. Sinasalig namin ang aming buong pag-asa kay Jesus, ang aming tanging tagapagligtas. Amen.